Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Hello guys! Ang pagtalakay at pagsusuri sa mga mangangaral na tatalakayin natin ay layunin nating magbigay ng makakristyanong pagsusuri sa mga pahayag ng mga pastor. Hindi para manira, kundi para magbigay linaw. Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ay ang running debate ni Bral Eli Soriano sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Kung meron man tayong makikita na dapat bigyan ng reaksyon, ay ating kukomentuhan. Halina at atin ng panoorin. Siguro sa paniniwala niya, mas may panahon yung patay, kaya yun ang kanyang pinasasagot. Apo. Kaya, eto ho, mga magulang at mga kaibigan, Napansin ko po bigyan natin ng idea ang ating mga taga-subaybay kung sino yung binabanggit mong patay na. Dating ministro. O, dating ministro ay pinasasagot pa at pinagsisinungaling pa. Ito po, napapanood po nila. At saka, diyan sa napapanood po nyo, mapapansin nyo, mga mahal naming sumusubaybay, marahil sa laki po ng gastos niya sa taong yan, mula nang sumama sa kanya hanggang na-ospital at namatay, kaya sinusulit po niyang pilit ang kanyang gastos. Patay na, pinagtatrabaho pa at pinagsisinungaling pa. Sabi mo nga, sa laki ng kanyang ginastos marahil, kaya sinusulit niya. Yung mga ministro nag-aalala na mawawalan sila ng hanap buhay, huwag kayong mag-alala pagka talagang naniniwala kayong mali ang iglesia nyo. Pumunta kayo rito, sagot ko kayo. Ako bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Meron man tayong mga milyonaryong kapatid eh. Ay, hindi. Kung ba, kailangan lang nila 20 mil isang buwan. Balikan po natin kapatid na dyan yung itiniwalag na ministro na sabi nga nila, yun daw, lumipat sa kanila. Pandaraya ho yun. Sapagkat nang mahikayat niya yung tiwalag na ministro, malao na hong wala yun sa Iglesia ni Cristo. Kaya mali yung terminong, galing daw sa Iglesia ni Cristo, lumipat sa kanila. Wala na po sa Iglesia ni Cristo at meron tayong maibibigay ng mga patutuwi. Kapatid na rin yung pong sinasabi nilang yun, mga giliw naming taga-subaybay, sa bagay, wala namang bago sa mga tuligsan niya nung ginagamit mo lang kasangkapan kahit patay na. Ang totoo, siya mismo, nung nasa ministeryo pa po siya, alam niya yun yung mga sagot sa tuligsang yun. At ang kapansin-pansin pa mga tuligsa na kinopya lang niya sa iba. Ang sinasabi po niya laban sa iglesia. Kung tutuusin po, dahil matagal ng patay ang taong yun, hindi na sana dapat pag-usapan yung mga karumal-dumal niyang ginawa nung sinabubuhay pa. Pero dahil nga po, sa patuloy pa rin siyang ginagamit na kasangkapan para maghasik ng kasinungalingan doon sa palatuntunang ang dating daan. Kaya minarapat po namin, mga kababayan, na bigyan kayo ng ilang impormasyon tungkol sa dahilan ng pagkakaalis sa kanya sa Iglesia ni Cristo. Napakarami pong nagawang, nabanggit nga po natin karumal-dumal. Sana dapat pag-usapan Ito pong ilan sa mga may mga petsape. Pebrero 8, 1992, murong sa tungkulin. March 29, 1975, hindi na natin babanggitin kung ano yun. Basta immoralidad. October 15, 1976, hindi ginalang ang panata, yung panalangin. At nandaya sa examination, mga 1970s po yun. May 20, 1977, ang problema. Babae. October 4, 1982. Suspendido. May 19, 1983. Pansinin po nyo. Mula Nueva Ecija. Lubos sa Maynila para lamang makipag-disco. Sa kanila mismo, anong ihahatulo kaya nila kung gano'n ang uri ng kanilang manggagawa? Agosto 8, 1986, inalis, iniwan ang destino, at gumawa ng salaysay. Paulit-ulit na naman Itong halimbawa, noong 1976 pa, isinusumpa ko sa ating Diyos, hindi ako uurong sa ministeryo.
Isipin na lang yung mga ganong uri Pero ng mga iniwan yung termino. destino. 1976, yun ang kanyang ipinanumpa. Meron pang marami po ito mga giliw naming taga-subaybay. Pipili ho tayo ng ilan sa mga laman ng kanyang salaysay. May nabanggit pa po siya rito, maawa ka po sa akin, ayoko pong mapahamak ang aking kaluluwa, magpapakabait na po ako para awan mo na po. Magpapakabait na lang po siya. 1970s pa po yun Ito pa, mga sunod-sunod. 1978 pa rin po ito. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking nagawang kasalanan. Mahabag po kayo sa inyong kapatid na walang hinihiling kundi ang ako'y ibigin na lamang kahit minsan. Ang dami po nito. Mahabag po kayo sa aking kaluluwa. Ayoko pong abutan ng kamatayan ng unang muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo na ako ay wala sa karapatan. Ayoko po sa, kasamaan, parang awa mo na po. Ibalik mo na po ako sa aking karapatan. Napakarami po nito kapatid na yun. Kaya nga, siguro ay kahit hindi na natin basahin lahat yan, kapatid na rin ay nabigyan na natin ng idea ang ating mga televiewers kung anong uring tao yung napulot noong samahan na ang sentral ay naroon sa Apalit, Pampanga. Na kahit matagal ng patay, pinagsisinungaling pa rin. Ngayon, sinusulit talagang bayad. Maaaring ang iniisip naman ng iba, kapatid na rin ay bakit dito sa Iglesia ni Cristo merong isinasagawang pagtitiwalag kamukha noong doon sa dating ministrong yon na matagal ng tiwalag sa Iglesia nung makuha noong taga-Apalit, Pampanga. Utos po ng Diyos nakasulat sa Biblia. Basahin po natin itong unang Korintos 5:12 hanggang 13. Anong karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng Iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Yan ang aral po ng Biblia. Sinasabi rin po sa unang Timoteo 1:19 hanggang 20 ang ganito, naingatan mong pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila'y nangabagbag tungkol sa pananampalataya, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Sa makatwid kaya pala napunta roon sapagkat yung itinitiwalag, ibinibigay na kay Satanas. Naging kabarkada na po nila. May pahayag pa po ang Panginoong Jesucristo tungkol sa taong may masamang espiritu. Pag binasa natin dito sa Mateo 12:43 hanggang 45, kapag lumabas mula sa isang taong masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapagpapahingahan kung walang matagpuan. Isinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbalik niya, ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya, yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kay Sarati ang huling kalagayan ng taong yaon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Kaya walang dapat ipagtaka ang sinuman kung bakit po ang ganyang uri ng tao ay itinitiwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo. At kung ating ipagpapatuloy pa ang pagsusuri, ano ang ibinigay na katwiran pa ni Apostol Pablo kaya dapat na alisin, hindi dapat bigyan ng pagkakataong mamalagi sa loob ng tunay na iglesia ang mga ganyang uri ng tao. Pag binasa po dito sa ikalawang sulat niya kay Timoteo sa 3:8, ganitong ating mababasa. Ang mga lalaking ito'y salungat sa katotohanan, tulad ng pagsalungat ni Hanes at Hambres kay Moises. Mga lalaking walang matinong pag-iisip, mga taong kung ibabatay sa pananampalataya ay itinakwil na. Paano hong makapananatili sa Iglesia ni Cristo ang gayong uri ng tao? Kung sa hinahanap na uri ng karaniwang miyembro pa lang, hindi na po makapapasa, lalo naman sa pagiging ministro. Sapagkat ang sabi ng Apostol Pablo, ang gayon hindi matitinong tao.
sumasalungat po sa katotohanan. Oo. Kaya hindi katakataka na maghanap siya ng malipatang kauri niya, mga taong salungat din sa katotohanan at hindi po matino ang pag-iisip. Ben, Walang takot na pagpubulgar ng mga katiwalian ng Iglesia ni Cristo. Makatotohanang paghahayag ng kabulukan ng reliyong ito. Mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na wala sa Biblia, manapa laban sa Biblia. Na sila lang ang may karapatan, sila lang ang may karapatang nanalangin, humingi at bigyan. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Mahal namin kayo, hindi lang ninyo kami nauunawa. Humanda kayo! INCMX Magandang gabi pong muli mga kababayan at mga dati kong kasama sa Samahang Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa gabi pong ito, bilang bahagi po ng aming isinasagawang pagbubunyag, ay muli po ng isa sa pinakakalihim-lihim ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo ay amin pong ilalantad sa gabing ito. Alam po ninyo mga kababayan, ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang isa po sa kanilang pinagmamalaki at ipinangangalandakan ay ang pagiging marami po nila. Yan po in terms of membership. At ito po mga kababayan ay kanilang ipinangangalandakan sa iba't ibang kaparaanan. Gumagamit sila ng kanilang radio, television, maging sa print, sa pamamagitan po ng babasahing pasugo na kanilang ipinagmamalaki na sila po ay napakarami sa bilang. Nawari bagang yung dami sa bilang ang katunayan ng pagiging sa Diyos. Alam po ninyo mga kababayan, ang layunin po nila kaya pinapalobo po nila. Ang bilang ng mga napaanib sa kanilang iglesia, una, sa layunin po na maakit ang mga tao. Mapaniwala nila na sila ay progressive. And in the same manner, matawagan ng pansin ng mga politiko. Para sila suyuin, lalo na during election period. At epektibo naman. Katunayan po yan pong mga kadahilanan kung bakit meron pong mga naakit sa loob ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero, ano po bang katotohanan na may kinalaman sa bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Totoo po bang sila'y napakarami na? Subaybayan po nito at ating gagawing pagtalakay at magugulat po kayo. At malalaman ninyo na mahilig lang palang magpalobo ng miyembro itong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Meron po akong sisipiin, subaybayan po ninyong mabuti. Kagulat-gulat po itong ginagawa nilang ito. Paano po ba nila pinatunayan, mga kababayan, na sila po ay napakarami na in terms of membership? Diyan po tayo magsisimula. At meron po tayong sinipi sa kanilang pasugo, ito ay Hulyo 1964, ito po ay sa editorial. Babasahin ko po, pansinin nyo. From one, beginning with Brother Felix Manalo, the Church of Christ, both in members and in material blessings, count by the millions. Ano po ang pinagmamalaki ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Na may kinalaman po mga kababayan sa kanilang mga kaanib. Gaya po ng ating nabasa mula sa kanilang pasugo, milyon-milyon na raw sila. From one beginning with Felix Manalo. Mula daw sa iisa, mula kay Felix Manalo, sila'y lumago. In terms of membership,
tandaan nyo, dumami daw sila ng milyon-milyon. Magugulat po kayo sa mga ipinalabas nila sa kanilang pasugo para patunayan na sila'y milyon-milyon na. At meron po tayong sinipipa mula po sa kanilang pasugo, at ito po ay iba't iba ng petsa, at ipakikita po namin kung ano-anong figure ang kanilang inilalantad at ipinakikita para patunayang sila daw ay napakarami na. Pansinin po ninyo binibigay nilang mga numero, mga bilang. Diyan nyo makikita ang malaking pandaraya ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Unahin po natin itong taong 1949. Yan nasa Pasugo, Agosto 1954, Pahina 5 at 6. Ang kanila pong kaanib, ayon sa kanila, ay 4 na milyon. Kadamo. Talagang marami. Isipin nyo, 4 na milyon, year 1949. Pero, nung taong 1950, isang taon lang, pagkatapos, Pasugo, December 1955, Pahina 35 and 36, ito po, ang member nila, 2 milyon. Isipin ninyo, 1949, 4 million daw sila. Nung sumunod na taon, 1950, ilang milyon na lang? 2 na lang. Saan napunta yung 2 milyon? Madali namang nakahalata ito. Nagsilayos ka agad. Pero ako'y naniniwala, hindi ganun yan. Ito kasi mga ipinakikita nilang mga bilang na ito. Hindi naman yan actual na bilang talaga eh. Kaya pag sila'y nagbibigay ng bilang nila, kung gaano na sila karami, talagang pabago-bago bilang eh. Ano pa ang katunayan yan? Year 1951, Pasugo, Hulyo 1951, Pahina 24. Ang kanilang kaanib, 2 milyon. Sa mga kapatid, from 1950 hanggang 1951, walang pagbabago. Posible ata yan. Walang nadagdag, walang nabawas, na malaging 2 milyon. Mahirap paniwalaan yan. Tuloy pa natin, 1955, 1 milyon. Pasugo yan, Hulyo 1964, Pahina 23. Sa makatwid, kapansin-pansin, iba-iba po numerong ibinibigay eh. From 4 million to 2 million, tapos namalagi ng 2 million, 1955, ilang milyon na lang? 1 na lang. Saan naman napunta 1 milyon? Natauhan na naman. Ganun ba yun? Etong kagulat-gulat. Year 1966. Tandaan po ninyo, 1955, 1 milyon na lang sila. Ngayon, year 1966, 5 milyon. Pasugo, Hulyo 1966, Pahina 6. Sa makatwid nung dumating yung taong 1966, naging 5, biglang lumaki, no? At mukhang kahanga-hanga itong bilang na to. Pero wala ba kayo napapansin sa binibigay nilang bilang ng kanilang kaanib? 4 million, naging 2 million, nabawasan. 2 million, naging 1 million, nabawasan. From 1 million, naging 5 million, nadagdagan naman. Para palang komilik tong mga ito dagdag bawas Di ba mga kababayan? Diyan lang madadaman yun na talagang yung sinasabi nilang bilang nila walang katotohanan yun sa mga binibigay lang nilang bilang mapapansin nyo talagang mahirap mangyari. Na sa 1 taon lamang na nagdaan, 2 milyon ang nawawala. Posible yan. At 1 taong pagitan, mula 2 milyon na malaging 2 milyon, imposible lalo yan. Walang nadagdag, walang nabawas.
Pero, meron po kaming ilalantad sa inyo. 1966, 5 million daw sila. E batay sa senso ng gobyerno, ilan sila? Tingnan nyo. Ito ay ating sinipi. Mula dito sa ang mga lihim at mga kabaluanan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sinulat po ito ni Dr. Milanio P. Gabriel Jr. At ito po ang kanyang pinahayag sa pahina 8. Batay sa senso ng ating pamahalaan, noong 1970, 475,506 lamang ang bilang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kasama pa rito ang mga sanggol na kasisilang pa lamang. Noong 1966, 5 million sila. Noong 1970, batay sa senso ng pamahalaan naging 400,000 plus na lang sila. Saan napunta yung mahigit sa 4 na milyon? Natauhan na naman. Palagay ko pahirap paniwalaan niyang mga diskarte nyo yan. Pwede ba nyo ikaila yan Mula ito sa Bureau of Census? Mula ito sa senso ng pamahalaan? Na sinasabi nyo, 1966, 5 milyon kayo. Bakit? Noong 1970, wala pa kayo ni kalahating milyon. Baka naman sabihin nyo, Karomi, yan naman, sinasabi mong yan census lang ng gobyerno yan Hindi naman, tama yan, mali yan. Pero in actuality, talagang milyon-milyon na kami. Beno, meron kaming record na ipakikita sa inyo mula sa inyo. Ito, malaking kahihiyan to, wala tayong magagawa. Ito'y mula sa INC's Metro Manila Secretariat's Record Section. Mula na sa inyo, itong pakikita namin sa inyo. Serial number ng bawat divisyon sa buong Pilipinas as of 1979. Ito po ang breakdown ng mga probinsya. Mapapansin po nyo dyan, mula Abra, Benguet, Cagayat, Ilocos Norte, hanggang Pagadian, Sultan Kudarat, ang grand total po ng kanilang miyembro, 508,350. Isipin nyo mga kababayan, 1966, ipinagmamalaki nila, 5 milyon sila. Pero noong 1979, sila din ang nagpakita ng record. Ito naman kasi, palihim lang na naitago nung nakakuha ng record na ito, nagaling sa kanila. Na ano pong nabasa po natin? Noong 1979, wala pa silang ikangay, halos kalahating milyon lang samantalang kay yabang-yabang 1966 5 million na raw sila. Ano po ang ating napatunayan mga kababayan? Mandaraya. Ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung nagpakita ng ganitong record mga kababayan. Hindi ba ay maliwanag na dinaraya ninyo ang mga mamamayan, lalo na ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Pinagmamalaki nyo, marami kayo sa bilang, pero mula sa record nyo, kayo ang siyang nagpakilala sa inyong sarili kung gaano lang kayo. Nasa kalahating milyon lang kayo, batay sa talang ito Alam nyo, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, panahon na para gumising kayo. Hanggang kailan kayo magpipikit-pikitan sa katotohanan ito? Hanggang kailan kayo magbibigay-bigihan sa katotohanan ito? At hanggang kailan kayo tila mga piping asong ayaw kumahol? At kayo namang mga bumubuo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, huwag niyong dayain ang mga mamamayan. Huwag niyong dayain lalo na ang inyong mga miyembro sa pamamagitan ng
Pinagmamalaki niyong marami na kayo. Huwag kayong magpalaki. Ang kailangan sa inyo, magpakalalaki. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod na. Humanda kayo! Puntaan na po natin ang katanungan ng isa po sa ating mga taga-subaybay mula po kay Mr. Noel Sierra ng San Mateo, Rizal. Isa ho ang kababayan nating Katoliko. Ang tanong po niya, kapatid na Bularan, kung ang ililigtas lamang ni Kristo ay ang makakaanib sa kanyang iglesia, paano naman ang mga tao noong hindi pa naitatatag ng ating Panginoong Kristo o hindi pa naitatatag ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas? Kung sa bagay po, mga kababayan, ay hindi naman ito dapat na problemahin ng sino man eh. Kung meron dapat na ihanap ng lunas ang tao, yung kanyang sariling problema sa kaligtasan. At noong paman, ay meron na pong itinuro ang mga apostol kung ano ang mangyayari sa mga taong hindi inabot. Ibigyan pansin natin, sa mga tao na hindi inabot ng pangangaral ng Ebanghelyo. Mababasa po natin yan dito sa sulat ni Apostol Pablo. Sa mga taga-Roma, 12, ang mga talata po ay 2 hanggang 3 at 14 hanggang 15. Ganito po sinasabi. 2 pala, Roma 2 at ang talata po ay 12. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. At ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Pansinin po ninyo yun, ulitin ko, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatututuhanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Maliwanag ang nabasa natin sa Biblia, yung mga tao na hindi inabot ng pangangaral ng Ebanghelyo, ayon kay Apostol Pablo, hahatulan yun sa kautusang nasusulat sa kanilang puso at sa kanilang budi. Ipinapapansin natin, kapatid na Rene, kapatid na Ramil, sa ating mga televiewers, na hindi lahat pala ng kautusan ng Diyos sa Biblia lamang nakasulat. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, merong kautusang nasusulat sa kanilang puso at sa kanilang budhi. Pero iba, kung uunawain natin ang nakasulat sa Roma Kapitulo 2. Ang mga nilagyan na kautusan sa mga puso ay mga Kristiyanong hentil, na hindi kautusan na nakasulat sa bato. Ang mga hentil, ang tawag sa kanila, ay mga kaaway ng Diyos at mga walang kautusan. At ang Diyos, hindi nagtatangi ng tao. Kapag sumampalataya ka, lalagyan ka ng kautusan sa puso. Tatakwat, kalwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan, at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo
ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Sa araw, nahahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit, kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo at nasasalig sa kautusan at nagmamapuri sa Diyos at nakaaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibhasa'y tinuruan ka ng kautusan at nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ilaw ng mga nasa kadiliman. Tagasaway sa mga di nakaaalam, guro ng mga bata na sa kautusan ay mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay ninanakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hentil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Sapagkat ang pagtutuli tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Tatapwat, kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Kung ang di pagtutuli nga ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi ba aariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tumupad ng kautusan, ay hindi ba hahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Tatapwat, siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Ang tinutukoy dyan na walang kautusan sa katutubo, pero may kautusan sa puso, mga Kristiyano hentil, kaya wala sa hulog ang mga pinagsasabi ng INC. Po yung inabot na ng pangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga sabi natin kanina, hindi sana dapat problemahin ng iba. Yung iba sila Bonifacio, sila Rizal ang pinoproblema. Mantalang ang kanilang sarili mismo, hindi na inihanap ng lunas yung problema tungkol sa kanilang kaligtasan. At saka sa Biblia po, gaya ng aming binanggit sa inyo, pagka inabot ng tao ng pangaral ng Ebanghelyo, hahatulan na po siya ayon sa napakinggan niyang Ebanghelyo. Sapagkat dito po sa Roma 2:16, ganito sinasabi, sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking Ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi naman pwedeng sabihin ng tao na, halimbawa, nakapakinig po siya ngayon, baka pwede na ako isama dun sa hahatulan, hindi ayon dito sa Ebanghelyo, kundi sa aking puso na lang at sa budhi. Narinig na nila yung Ebanghelyo. Narinig ang Ebanghelyo, kaya hahatulan sila ayon naman sa napakinggang Ebanghelyo at patuloy po naming ipinangangaral ang Ebanghelyo. At
Kung pag-uusapan po Ebanghelyo, mga kaibigan, ito po ang nasa Ebanghelyo na dapat nating masunod upang tayo maligtas. Dapat pong masangkap tayo o maging kaanib sa tunay na iglesia sapagkat ang tunay na iglesia ay siyang ililigtas ng Panginoong Hesukristo. Sa Efeso 5:23, ito po ang pahayag, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo, pero meron pong ililigtas ang Panginoong Hesukristo. Hindi po lahat ng tao, kundi ang mga nasa loob ng iglesia na kay Kristo ang ililigtas ay ang iglesia. At dito po, sa binasa natin, pahayag ito ng Apostol Pablo. Kaya, tungkol po sa mga nagtatanong kung paano ang mga taong nabuhay bago lumitaw ang Iglesia ni Cristo noong 1914, malinaw po ang kasagutan ng Biblia. Tandaan po ninyo, hahatulan sila sa kautosang nakasulat sa kanilang puso. Ang mga inabot naman ng pangangaral ng Ebanghelyo ay hahatulan po sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang mga hentil, walang kautusan yan sa katutubo. Dahil ang may kautusan ay ang Israel. Pero, iba ang nilagyan ng kautusan sa mga puso. Kaya nga nagsisitalima sa kautusan, dahil may kautusan na itinanim sa puso. Yung hentil per se ay walang kautusan ni sa puso. Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.